Pumasok si Asyo. Asan si Asyo? Wala na. Ayun o, naka-pink. First day of school. Ando na siya. Naka-pink na bagyan siya, guys. So yun po mga ka-journey, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ano po mga ka-journey. At so update tayo sa atin pong mga estudyante. Ayun nga, kaninang umaga, no? O ngayong araw na ito ay nagsipasok na sa kanilang paaralan, no? Si Yasio at saka si Kia. Ano po mga ka-journey. So siyempre, ang yung abang lingkod, walang ibang gagawin kundi maghatid, magsundo. Ano po? So yun ang ating mga magiging papel ngayon mga ka-journey. At higit po sa lahat, no, magpapasalamat muna ako sa higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos, no, mga ka-journey. At siyempre sa lahat ng mga nag-pray, no, ano po, sa atin pong kalagayan ng mga nagdaang araw na yun na nga ay biglaan tayong naisugod sa ospital dahil nagano tayo, nagsuka, tapos nagdudumi, ano po, pasintabis mga kumakain po. At salamat sa Panginoong Diyos ay gumaling na tayo, ano po mga ka-journey. At thank you talaga sa inyo, yung lahat ng mga nag-pray, no, nag-alala, nababahala sila, yung mga ganun, ano po. Kung ako man sa sarili ko ay ano din talaga ako mga time na yun, no. Grabe, hindi may iwasan bilang tao lang din, no po. So thank you sa Panginoong Diyos, no. So yun, naihatid natin ang mga estudyante, si Yasio na inahatid ko rin, na hindi ko na yun i-vlog nung paghatid yung pag-uwi. Si Kia, nakuha na natin ng sandaling footage kasi bawal doon sa school nila, kasi naalala ko yun nung ako nagpa-enroll, and din na habang kami naglalakad papatungo sa room ay nag-vlog ako. Nasita po ako mga ka-journey. Ang sumita sa akin is principal. So siyempre igalang natin yung kanilang desisyon, o kanilang patakaran, no po, sa madaling sabi. So yun, hindi natin na-i-vlog ng yung talagang may hatid natin sa loob, mai-vlog natin. Hindi. Si Yasio na-vlog natin sandali nung pauwi na, ano po. Si Kia, nakuha na natin ng konti footage nung habang siya naglalakad patungo sa school kasi kasama yung kanyang mama, si Ate Mengs. So yun, maaga ang uwi ng mga bata kasi ang expectation namin ay alas 5, kasi sabi nga ni Ate Mengs, si Kia daw ay alas 5 uwian. Din ang nangyari ay alas 3 pa lang pala ng hapon ay nauwi na. Tapos yun, si Yasio ganun din, mga 3:30 ata ay nagsilabasa na. Sa bagay, siyempre ano pa lang ito unang araw pa lang ng kanilang pasok, so maaring ano lang muna yan, yung ikang ay nag-introduce sa bawat isa, ano po. Tapos may mga kaunti sigurong bilin or mga discussion na patungkol yan siguro sa mga schedules, yung mga ganun ba. Kumbaga ibig sabihin, hindi pa talaga siya regular classes, no? Hindi pa siya regular. Kaya siguro maaga silang nagsiuwi. So asahan natin yan sa sunod siguro mga araw or 1 week makalipas, no? Makalipas ang isang linggo, siguro maaring yun, mag-unti-unti ng ano na yan, fall classes na siguro mga ka-journey, mga ganun. So salamat sa Panginoong Diyos dahil ayun, ang mga bata nagkaroon na ng gamit, no? Nagkaroon sila ng gamit. Si Yasion meron na rin. At siyempre hindi natin maiwasan, hindi natin makakalimutan, ano po, mga journey, na pasalamatan, ano po. Mayroon tayong pasasalamatan na butihing sponsors, ano po. Unang-una kay tita ng Norway. Maraming salamat po sa tita, no? At nagbigay ng tag nito, mga basta makailanganin sa schools, ano po, tulad sa sapatos, mga ganyan. At siyempre ganoon din ang ating Ma'am J, no? Ma'am J ng USA, no? Maraming salamat din po sa iyo, ma'am, dahil yun, nagpaabot din siya kay Ate Mengs, no?
pambili din doon ng mga gamit sa mga bata kay Kia, no? Sapatos ni Kia, uniform, at ganoon din kay Yasio. Basta dalawa po sila, no, nagpaabot ng tulong pagmamahal sa mga bata para mabilhan ng mga gamit. At syempre, no, hindi rin natin na makalimutan, no po, na pasalamatan muli si Tita ng Norway dahil yun nga yung ating na-vlog na si yung nabanggit nga ni Ate Mix nung unang nabanggit niya sa kanyang vlog na si Duna ay yun nung ating napuntahan, no, dahil mayroon ngang nagpaabot ng tulong pagmamahal doon sa kanyang anak na pambili din ng mga gamit na walang iba po uli si Tita ng Norway. Maraming salamat po sa Tita talaga at thank you, no, sa pagbigay ng tulong pagmamahal doon kila Duna, ano, sa kanyang anak na nabilhan din ng gamit para sa school, no, lahat ng mga kailanganin doon andun nabili naman po. So thank you po talaga, Tita ng Norway. At sa akin naman dalawang anak ay yon, si Tita Norway din, no, at saka si Tita si Ma'am G ng USA. Maraming salamat din po sa inyo, ma'am. And then yun, patungkol naman doon sa vlog nga, no, nung doon kay Duna, nagpapasalamat po ako ng napakarami sa inyo mga ka-journey dahil hindi ko rin talaga inasahan yun na ganun, dahil bagaman nakwento ko na nga ni Ate Meng, so hindi ko akalain na ganun na pala talaga, no. Totally hindi na talaga makapagtrabaho po eh. Bagay ayaw natin magsalita ng tapos, ano po, siyempre ang Diyos ang higit nakakaalam, na po. So sana nga kung luluubin ng Panginoon Diyos na sana maka-recover ba, no, maka-recover. Maski sabihin na lang natin kung hindi naman talaga makatrabaho eh, kung makakalakad-lakad ng pautay-utay, and then kung makapagsalita naman ng yung mga ganun ba, yung mga tipong ganun, no, tapos malay natin nung may pwede siyang magtinda-tinda sa isang tabi, kung halimbawa lang, no, kung ibig sabihin eh sana makalakad, maganon. Kasi bata pa si Kuya eh, bata pa. Nakalimutan ko lang yung pangalan ni Kuya. Ano ba yung pangalan ni Kuya? Nasa vlog po yun natin dun sa una, no, ang kanina lang na-upload natin. So maraming salamat po sa inyong suporta doon, ano po mga ka-journey. At yun, nung nakita nga namin, sabi ko nga, bagaman ako rin mayroon din akong kinakaharap na problema, lahat naman tayo, no, sabi ko nga magkakaiba-iba ang larawan ng ating problema kinakaharap, pero nung nakita kong si Kuya, no, talagang napailing-iling talaga ako. Sabi ko grabe, no, akala ko nga, sabi ko sa sarili ko, akala ko ako lang ang may mabigat din na problema, pero hindi lang din talaga ako, no? Alam naman din natin yan, marami talaga. So isa na yun sa nakikita ko kanina na talagang awang-awa ako. Si Ate Mens nga napaiyak na lang din eh. Dahil nga una, yung sa kwento lang niya na naririnig kay Duna na gano'n nga, hirap na hirap si Duna dahil mag-isa lang siyang magtrabaho, tapos yung kanyang anak ay maliit pa, no? Grade 1 pa lang po yun mga ka-journey. Ibig sabihin hindi pa makakatuwang talaga kung halimbawa, kumbaga sa madalit sabi, alagain pa, no? Grade 1 pa lang po eh. Tapos yun, kung sabi ko nga sa kanya, paano mo na paghati-hati yung kanyang oras, no? Siyempre maglalabas siya, mag-asikaso siya doon sa kanyang asawang bedridden, tapos siyempre maglilinis sa loob ng bahay, kasi hindi pa naman makakakilos yung bata eh, kasi maliit pa po yun eh. Hindi mo naman mautusan maglaba yun. Ultimo nga yata pagsaing, di pa talaga totally maasahan yung nakawan, kasi kumbaga nandun na sa kanya, nakargo baga lahat kay Duna, no? Napakahirap isipin, ano po. Sabi ko nga, kung mahirap, sabi ko kay Ate Mesos, Diyos ko po, sabi ko nga, kung tayo nahihirapan, pero mas matindi ito na na-encounter natin ngayon, na nakakaawa kung sa nakakaawa, ano po.
So kami din ay yun nga, may kinakaharap din namang problema. Kumbaga, gustuhin man namin na maibigay ang kung ano mang mga pangangailangan pa doon, pero wala naman din po akong kapasidad, mga ka-journey. Sabi ko nga, sana nga, sabi ko kung loobin nawa ng Panginoong Diyos na itong YouTube channel natin ay umigi, lumakas pa, gumanda pa, at bakit hindi, no? Bakit hindi? Kasi kung halimbawa mangyari man yun, no, may awa ang Panginoong Diyos, no, di marunong naman po tayo mag-share, mag-share the blessings. Marunong naman tayo, meron naman tayong pusong ganun po, mga ka-journey. Kasi anin mo naman yung sabi nga ng iba, anin mo naman yung sobrang pera sa mundo, di mo naman madadala yan sa kamatayan mo, hindi mo ba? Kung mangyari man yun sa YouTube channel ko, bakit talaga hindi? Pero sa ngayon kasi talaga wala pang kapasidad, wala pa talaga. Pero kung sa maliit na halaga o sa maliit na mga bagay ay hindi natin yan, makapag-abot tayo, mga ka-journey. Nabanggit nga ni Ate Mengs na sana sa susunod na luluobin ng Panginoon Diyos na medyo gumanda-ganda yung ating revenue, ay kahit papaano makapag-abot man lang. Ang una kong naisip doon talaga, mga ka-journey, na mabilhan si tatay o si kuya, no, yung adult diaper, para kahit papaano maiibsan yung trabahuin ni Duna, dahil siyempre pag nandoon daw, alam niyo na po yung ibig kong sabihin pagka, di ba, kasi hindi naman makakatayo yun. Siyempre saan yun makakaihi, no? Pasintabi po sa mga kumakain, pasintabi po sa inyo yung pag nakadumi siya. Nabanggit nga ni Duna po yan nung tapos na kami mag-vlog, hindi na nasama sa vlog na kung minsan madadatnan niya nga na ganun ang naging sitwasyon. Minsan nga daw nahuhulog pa sa lapag. Hindi daw siyempre hindi naman talaga makakatayo. Sinong mag-aalala yun ay yung kasama doon, yung bata lang. Ay siyempre nandun lang yung sa labas, naglalaro. Tapos paano pa yan ngayon? No, papasok pa yung estudyante niya o di dagdag trabaho niya naman. Di ba? Hindi naman sa pinoproblema natin yung iba, no? Hindi naman sa pinoproblema kasi kung tayo man baka sabihin po kasi kung ikaw nga ko yan may problema din, mas pinoproblema mo pa yung iba. So hindi lang kasi natin maiiwasan batay doon sa ating nakikita, no? Hindi natin maiiwasan talaga. Tao lang din tayo na naawa talaga, nakakaawa talaga. Nakakaawa. Buti sana kung may katu-katuwang man lang sana si Duna na ibig sabihin na may anak na malaki na baga. Kahit pa paano ba, may katimbang, may katuwang. Wala po. Kung para maisip mo, talagang pasan niya ang daigdig, mga ka-journey. Talagang sukdo lang, nakakaawa talaga. Tapos magkaano lang ang kinikita ni Duna sa kanyang trabaho. Dahil pare-pares lang sila medyo lamang lang ng kaunti ata si Duna sa swelduhan ni Ate Mengs. Pero almost nasa 300 plus lang din. Siyempre, di naman din natin mapupursige yung may-ari ng kantin kung magpasahod ng malaki. Dahil gasino lang din naman, kantin nga lang po. Hindi naman natin masasabing malakihang po yan. Magpapasalamat na lang tayo dahil may trabaho si Duna, no? At salamat doon sa may-ari ng kantin dahil kahit papaano si Duna talaga ay nakakapasok doon. So ibig sabihin lang, kahit sa papaano ay mayroong napagkukunan si Duna, no? Salamat talaga kay ate, no? Salamat din kay ate dahil tinanggap ang misis ko tinanggap si Ate Mengs doon. Thank you din po dahil siyempre si Ate Mengs ay nangailangan din kami ng trabaho, nangailangan din si Ate Mengs doon, bili-bili man lang ng pambaon-baon man lang sa mga bata, malaking bagay na po yun kasi naman magtambay sa bumaghapon dito na wala kahit piso, dito na lang. Salamat din po ate, no, na pati si Ate Mengs ay kahit papaano ay may pinag-abalahan no? So yun, thank you sa kanila. At ayun, pagkatapos naman ay yun nga so tapos na natin na pag-usapan yung patungkol kay Duna, mga ka-journey, ay si din naman ay kanina na nakarating kami doon sa kanyang kaibigan, mga ka-journey, dahil
mayroon kasi silang usapan na sa ano ba yun, ang batay doon sa aking nalaman mga ka-journey ay si din ay nag-isip na mangibang bansa. Ano po mga ka-journey, di sabi ko naman wala naman pong problema yan, basta nandoon tayo sa tinatawag na proseso. Ano po, siyempre hindi tayo basta-basta gumawa lang ng hakbang na wala tayo sa tamang proseso. Ano po, kasi meron tayong sinusundan na proseso. Ano yun? Siyempre, hindi naman basta-basta ka na lang, apply ka lang dyan, tapos kulang tayo sa financial na, kasi pag nag-apply ng abroad, ay andun asahan natin yung mga pamasahe, yung mga ganun. Siyempre, hindi pa naman tayo, sino lang naman ang ating income sa ngayon, mga ka-journey. Pero, sabi naman nung kanyang ate ay kanyang ate ngayon na nagtatrabaho sa call center, ano po, nakakapasok na, may pasok na si Jamie uli kasi nagkaroon nga siya ng problema doon sa una niyang trabaho, no, pero ngayon ay nakapasok na siya muli, mga ka-journey. So yun, ang sabi naman ng ate niya ay sige, ay go dahil alalay. Andin si Dudong naman, batay sa aking nalaman, kay din ko lang din nalaman, di naman binanggit ni Dudong din sa akin, ay mag-abroad yata. So andito si din. Totoo ba yun? Si Dudong mag-abroad daw? Hindi ko pa alam eh. Pero yun na yung info na ano mo. Yung passport na doon. Oh, yun po mga ka-journey. Si Dudong kasi ay may passport na daw. So, wala pang nabanggit sa akin ng bata, pero mag-abroad din daw. So, yun, sabi ko man kay Dindin, kasi Dindin willing din. Tapos si Dudong, ayan na, si Dudong may passport na. Ay, mas, para sa akin, no? Para sa akin, sa panahon kasi ngayon talaga, kung talagang gusto nilang magtrabaho na at kumita na, no? Kumita na. Si Dudong naman tapos sa Keto 12, pero parang ayaw nang mag-eskwela yung bata. Gusto na kagad magtrabaho dahil siyempre nga sa sitwasyon ngayon, sa panahon ngayon mga ka-journey, sa sobrang hirap kumita ng pera, no? So naisipang mangibang bansa ang mga bata. Si Dindin, yun, pinuntahan namin yung kaibigan niya kasi yung kaibigan niya, yun din, ganun din ang sinabi. Kaya nag-usap-usap din sa, di ko alam kung anong mga napag-usapan nila doon na nga mag-abroad nga daw silang dalawa. So kung lulobin ng Panginoong Diyos na matuloy si Dindin at si Dodong, no? Sa bagay si Dodong malamang sa malamang talaga na may passport na eh. Willing na willing yung bata eh. So kung lulobin ng Panginoong Diyos, no, makakaluwas sila ng ibang bansa o makakapag-abroad sila. So napakalaking bagay sa panahon ngayon na kailangan, lalo na sa panig ko, na kailangan ko rin talaga ng support sa mga anak ko. Bagaman sabi ko nga ayaw kong manghingi, no? Hindi ayaw ko kasing ganoon eh. Pero sa sitwasyon ko sa ngayon mga ka-journey, kailangan ko ang backup ng aking mga anak. Kasi sa mga bago, no? Sa mga bago at na hindi pa nila alam kung ano ang status o background ng aking ako kasi ay may sakit, ano po, alam naman po ng marami yun. So sana, no, kung sakasakali man matuloy ang mga bata sa ibang bansa, ay malaking bagay para sa amin ng mama nila, no? At nawa makahanap sila ng employer na ayos, ganun. Kasi hindi lahat po ng nag-abroad mga ka-journey ay pinalad. Meron ding hindi pinalad. Pero sana makatagpo ng kay din naman kasi is company o factory worker daw. Ang kay din ang din is Taiwan daw. Nung una naisip ko Korea, mahirap na sa Korea, Taiwan na lang daw. Sabi ko kahit saan naman kung Pero siyempre pipiliin natin yung hindi tayo nahihirapan kasi merong iba dyan na malaki ang hinihingi bago ka makaka-abroad o bago ka makakalabas sa ibang bansa. Sabi naman din Taiwan daw ewan ko.
kung ano yung kanya. Sabi naman niya, o either Hong Kong, sabi niya ganun. Taiwan or either Hong Kong, sabi ko. Kung alin yung mas, kuan siguro, mas madali at saka yung sa proseso natin ay doon tayo, sabi ko sa kanya. Kumbaga safe. Kumbaga yung mga bansa, kumbaga yung Hong Kong, safe naman yan. Taiwan, okay, mas safe naman din yan. So, sabi ko sa kanila, sige, yung kay Dudong, hindi ko pa alam kung anong bansa ang tinatarget ni Dudong ngayon. Hindi ko pa alam, mga ka-journey. So, sana matupad lahat ng kanilang mga pangarap. So, kay Lindy naman, sabi ko, kailan ba kayo kasi mayroon pa daw sila yata ang tinatawag na seminar. Tapos, after ng seminar, parang online yata ang seminar nila eh. So, kaya pumunta kami doon sa kanina para makapag-usap sila ng maayos anong pwedeng gawin. At parang na rin, parang banding na rin nila kasi sabi nga nung kaibigan din ay lapit-lapit mo na dito, hindi mo naman ako mapuntahan kasi siya di rin makapunta dito. Sabi niya, mayroon naman kayong kulong-kulong o tricycle, pasyalin na naman ako dito para mapasyalan, sinamahan ko din. Ngayon, nag-usap-usap sila dun sa patungkol yan sa kanilang gagawing pag-a-apply sa ibang bansa. At sana matuloy. Salamat sa Panginoon Diyos talaga kung matuloy sila. Dahil sabi ko nga rin kay Dintin, parang ang gusto ni Dintin nung unang niyang binanggit sa akin, Korea, at din doon daw siya mag-aral. Sabi ko parang ang hirap yata. And din ang visa na hinahanap, may tawag doon kung anong visa ba yun na kailangan dito sa Pinas na yung parang mag-aaral ka doon. Sabi ko, parang ang hirap yata. Ang hirap yata yung gano'n na magtatrabaho ka tapos mag-aaral ka. Parang ang hirap. Kakayanin mo ba kaya sa liit ng katawan ni Dindin na sa katawan niya ay napakalampayatot yan. Tapos gano'n, mag-aaral, magtrabaho, mukhang ang hirap nun. Sabi ko, kung gusto mo naman, trabaho ka muna ng ilang taon. Tapos hindi ko makapag-ipon ka, edi tuloy yung pag-aral. Mayroon naman ganun eh. Natutal naman, bata ka pa. Sabi ko, Dintin, bata pa si Dintin eh. Kung patusin niya muna yung hinahangad niyang mga ibang bansa at saka siya ngayon mag-aaral kapag nakaipon siya, bakit hindi naman? So, yun lang, mga ka-journey, yun lang yung ating update sa mga ganap sa araw-araw natin. At tayo ay sa ngayon dito lang tayo sa bahay, no? Yung sa sa East Avenue, siyempre i-schedule ko po yun, mga ka-journey. I-schedule ko po yun kasi tag nito, may mga araw kasi yun na hindi ka po pwede doon eh. Ang kadalasan kasi sa akin sa GS, no? Tama, sa GS, General Surgery. Doon sa GS kasi ang alam ko doon every Thursday, no? Thursday. Then Friday pwede sa Thursday, Friday gano'n. Kasi yung ibang araw, iba ang kanilang tinututukan. Ganun doon yun eh. So, ano pa lang naman ngayon, Lunes. So, schedule na lang natin, mga ka-journey. So, hanggang dito na lang, salamat po sa inyong pagsuporta doon sa vlog natin kay Luna. Thank you. At sa lahat pa ng mga vlogs ko, thank you po sa inyo. Hindi kayo nagsasawang sumuporta, mga ka-journey. So, hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng mga butihing sponsors at ating mga viewers, silent viewers, no? God bless po sa ating lahat. Hanggang dito na lang. See you on next vlog, mga ka-journey. Salamat po ng napakarami. Kanina ka ba nakalabas? Kanina po 5:30. Hello mga ka-journey. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere, from up above and down below.
is the perfect night tonight. Oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. So ngayon magiging vlogger na kami. Napakagandang buwan yan. Napakagandang Wait nyo lang.